Yan, crispy sa labas pero sa loob juicy dito. Oh. Yan sa loob niya, oh. Yan, juicy sa loob. Yo, welcome back to my channel. Ang ating share ngayon mga kalakay ay ang ating sikreto ng ating pagpapakrispy ng chicken. Marahil ay alam na natin na magluto ng chicken at marahil ay sinubaybayan natin ang ating na-share na video noon na mga video tungkol sa ating pagpa-fried chicken. Pero itong video ito mga kalakay ay mayroon na akong ituturo na hindi ko pa siguro na ituturo o na i-share. Ito yung pagpapakrispy. So paano nga ba tayo magpapakrispy ng ating chicken? So subaybayan po natin ang video ito mga kalakay at siguradong mayroon kayong matututunan. So be sure na i-like at just comment down below kung mayroong mga katanungan at atin pong sasagutin kung kinakailangan. Yan na yung ating chicken. So kailangan natin ng ganito yung bowl na ganitong klase para yung sabaw niya ay tumulo. Ayan. Tumulo dun sa baba. Ayan. Saka natin lagay dito sa harina natin. Itong harina natin ay na-mix na po ito. Meron na pong timpla itong harina natin. Kumbaga ito ay breading mix na po ito. Kung paano ko ginawa itong breading mix na ito ay tignan nyo na lamang sa description kung paano gumawa ng breading mix. So kailangan natin ng tubig. Ito yung tubig na pinagsasawsawan natin. Actually nakasalang na po ako. Ayan, nandun na yung salang natin. Ito yung size na salang natin na kalakay. Malapit ng maluto. Ayan, so yung unang gawin natin ay iikot natin ng una. Halo-halo natin sa harina o breading mix. Saka natin i-dip doon sa tubig. Ayan. So yung sikreto nito ay yung pag-dip ng tubig. Kung gusto natin medyo mas makapal yung coatings ay ilubog natin na lahat. Yan, ganyan, ilubog natin lahat. Yan. Ngayon kung gusto nating mas manipis yung harina, edi ganyan lang. Mga half lang or konti lang yung i-dip natin. Pero sa amin kasi ay mas gusto namin yung medyo makapal para mas crispy at mas presentable yung dating ng chicken natin. Kumbaga medyo mas malaki ng konti. Pero take note lang na hindi naman maganda yung masyadong makapal yung coatings. So kailangan katamtaman lang. Yan o, dip lang na ganyan. So yung pinagsasawsawan natin ay tubig lang tubig lang. Kaya lang nagkakakulay ng puti dahil sa ginagamit natin, siyempre may harina na, kaya nagkakakulay na ng puti.
Yan. Ito, naidip na sa tubig. At yan, ito yung second coat natin. Pangalawang coatings. Ibabalik natin doon dito sa may breeding mix. Saka natin i-mix. Ito na yung isang nagpapakrispy sa chicken natin. Bukod sa tubig ay kailangan nating i-press. Ito, press natin. Yan. Press natin yung manok natin. Yan. So kailangan press na ganun. Press natin lang ganon para kumapit yung breeding sa manok. Ito yung isang sikreto para magpa-crispy. I-press natin yung ating breeding mix sa chicken. Ito, naka-ready na itong i-deep fry natin mga kalakay. Ready na to. Ayan, siguro ay mainit na yung mantika natin. Ayan, medyo bumubulwak na, ibig sabihin ay mainit. Take note ng mga kalakay, take note na pagka hindi bumubulwak ay hindi pa mainit. Pagka hindi maingay yung mantika ay hindi mainit. So kailangan ganyan. Make sure na mainit yung mantika bago natin ilagay. So yung mantika natin ay palm oil. Ito yung kasi yung pinakamura na mantika ngayon, palm oil. Ito yung ginagamit natin. Bali mga kulang na 3 galon. Ito, mga 3 galon ang naisalin ko dito sa bilyasis na mantika. Itong aking niluluto na size ng manok ay 75 grams ang bawat isa. Ito ay binibenta natin ng 20 pesos. Ayan, ilagay ko na yung 20 piraso. So bawat salang ay 20 piraso. Yan lang ang kaya ng ating kalan na lulutuin. Itong kalan natin, yung burner natin ay yung ordinary. So ordinary ito na kalan. Ganyan lang yung apoy niya. Hindi gaya ng kalan na pressurized na mas malakas at mas maingay. Kaya yung ganitong ordinary ay halos ganito lang ang kaya ng lutuin, 20 piraso. So hayaan lang muna natin dyan na maluto mga 8 to 10 minutes, pero wag muna natin na haluin. Mga 3 minutes muna bago natin haluin, baka masira yung coating. Ayan, after 3 minutes, so una natin paghalo. Pag sa unang halo ay mga dahan-dahan lang para hindi masira yung coating. Kailangan yung nasa ilalim ay mapaibabaw naman.
So yung pagluluto natin mga kalakay ay mga 8 minutes to 10 minutes approximately. Hindi pwedeng masyadong maluto o hindi pwedeng overcook dahil liliit yung manok natin. Mag-i-shrink ba yung laman at titigas pagka overcook. At hindi naman pwede na ilaw. Pag kulang yung luto niya ay malalaglag yung breading. Wala, nababalatan pagka kulang yung luto. So kailangan ay tansyado lahat ang pagluluto para maging maganda yung ating chicken. Pagka nasa tamang proseso yung ating pagluluto ay maganda yung kalalabasan. Hindi lang crispy kundi magiging juicy pa sa loob ng chicken. So pagka nagsimulang naglulutangan na yung manok ay ibig sabihin ay malapit nang maluto ito. So kailangan ihina natin yung apoy. So bawasan natin ng apoy. Yan. So ay para kang nagluluto ng kanin. Pagka malapit nang maluto ay ihina mo yung apoy. Ngayon, kung paano natin malalaman na ito ay luto na, ay dun tayo sa chicken na titingin. Kailangan yung nagpapaibabaw na lahat. Kasi yung kadalasan na nahuhuling naluluto ay yung legs. Kaya yun ang ating titignan. So tuturo ko sa inyo kung paano. Yan mga kalakay, so halos luto na ito, pero kailangan sigurado natin na luto. Kaya titignan natin yung legs. Asan ba yung legs dyan? Yan. Yan, ito yung legs. Yan. So yan ang nahuhuling naluluto. So pwede mo nang ahunin yung iba, pero maiiwan yung legs. Kasi yung legs habang yan anong sa Tagalog mo, nakatango pa, hindi pa masyadong maibabaw. Yan. Oh, kailangan kumaibabaw yung legs. So yan, mga konti pa na luto kasi nakatango pa yung legs eh. Yan, kailangan ganyan. So yung iba pwede natin hanguin. Yan natin ng legs. Oh, tingnan. Wings. Ang ganda ng luto oh. Oh. Crispy na crispy yan. Yan yung hita. Hita. Ribs. Meron tayong puwet, chicken butt.
Ito yung paborito ng karamihan, chicken batt. So ito, puro mga legs na ito. So medyo pumaibabaw na, kaya medyo pwede nang anguin. Yan. So kadalasan nahuhuli yung legs. Ayan o, talo pa nito yung Jollibee o. Ito yung crispy na crispy talaga. O. Ito yung ating finished product. O, crispy na crispy. Siguro try nyo tigilan natin yan, crispy sa labas pero sa loob juicy dito. Yan sa loob niya yan, juicy sa loob. Yan yung laman niya. Yan. Pero sa balat niya ay crispy. Dalawang salang ito mga kalakay, dalawang salang. Ayun mga kalakay, so naituro ko na po yung sikreto natin sa pagpapakrispy ng ating chicken. Actually po meron na po kaming mga video ng ating pagluluto ng chicken, pero ito yung itinuro ko ay talagang ito yung sikreto namin kung bakit crispy ang aming chicken. At nagtatagal ng pagkaka-crispy nito from 3 hours to 5 hours. Pero alam nyo ba mga kalakay, na mayroon pa tayong recipe na mas lalong crispy siya. Mas lalong crispy. From 6 to 10 hours ang pagka-crispy niya. So mas crispy, pero sa susunod na lang siguro ko ituturo o isi-share yung recipe yon. Pero sana paabutin muna natin ng 400 likes itong video ito para maingganyo naman ako na isi-share yung aming recipe na super crispy. Aabot ng halos 10 hours to 12 hours na crispy siya. Kahit malamig siya ay crispy pa rin. So guys, ito kape muna tayo kasi hindi pa ako tapos magluto Alam nyo guys, marami pong mga nagtatanong pero hindi ko lahat masasagot ng sabay-sabay, kaya ito medyo nahuhuli yung ating pagbibideo sa mga kasagutan ng mga katanungan po ninyo. Basta mag-comments lang po kayo at don't forget to like, kasi yung kailangan natin yung like para naman ay mayroon tayong maingganyo tayo para gumawa ng maraming video tungkol sa pagpa-fried chicken. Alam nyo po, marami pong may alam na magluto ng fried chicken at ang yung iba ay nagtry ng magnegosyo. Pero
marami na pong tumigil dahil hindi po nila talaga makuha-kuha yung style, yung style ba ng tamang pagninegosyo at pagluluto ng fried chicken. Kaya yung iba nakatutok dito sa channel na Kalpo TV ay yun po siguro ang nag-click ng kanilang mga negosyo. Kaya tutok lang po kayo sa Kalpo TV, ay lahat ay sinishare namin dito mga kalakay. Kasi dito kami nagkaroon ng magandang kabuhayan kahit papano. Hindi naman po kami mayaman, pero at least ay medyo nakakaangat lang ng konti, ano mga kalakay. Ayan. So ito po yung ating video sa ngayon mga kalakay. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapulutan natin ng idea at makakatulong sa ating pagninegosyo. So God bless po sa lahat at mag-ingat po tayong palagi. Bye bye.